mahal ka ng Diyos. Mayroon siyang ipinapagawa sa iyo. Pag-isipan mo yun. Ito ang tanong. Ibinigay ba ng Diyos ang law para iligtas ang kaluluwa mo? O ibinigay niya ang Kristo para iligtas ang kaluluwa mo? Mamili ka lang doon. And that will point your eternity kung saan ka pupunta. Kung ang law, meaning, nasa iyong kamay ang kaligtasan, wala sa kamay ang Diyos. Pero kapag ang Kristo ang tagapagligtas mo, sasabihin ko po sa inyo, nasa tamang wagdaan, tamang pananampalataya ka. Amen? The object of your faith ay tama. And that will lead you to salvation. Now, considering what the Apostle Paul tells us in the book of Romans, chapter 10. If you will turn your Bible in that passage, please. Romans chapter 10. Now, ganito po ang sabi niya. In verse 1, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Now, sino ba ang mga Israelita? Sila po yung pinili ng Diyos. At sabi niya, brethren, mayroon akong pagnanasa. At ito'y isang maka-Diyos na pagnanasa because what? May conjunction ng and prayer to God. Magiging maka-Diyos na pagnanasa kapag ito ay iniluluhod. Iyon ang tamang pagnanasa. Kung nagnanasa ka na walang pagluhod, masama. Amen? Alright. So sabi niya dito, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that we might be saved. At sino itong mga brethren na sinasabi niya? Ito yung mga mananampalataya. At ano yung kanyang pagnanasa? Sila yung mga ligtas. Sino ba itong mga ligtas na ito? Ito yung mga gustong pumatay kay Apostle Paul. Ito yung mga taong bumato kay Apostle Paul. Makita mo yung kahalagahan ng kaluluwa sa buhay ni Apostle Paul. Na kahit po yung mga tumutulig sa kanya, sabi niya, pagnanasa ko na kayo ay mga ligtas. Sila po ay pinagkatuwalan ng oracles of God, itong mga Israelitang ito. Pero sabi niya, Juan, ang pagnanasa ko ay sila'y mga ligtas. You know what? Because the object of their faith ay hindi tama. Now, tignan mo in verse 2. For I bear them record that they have the seal of God, but not according to knowledge. Na, sabi niya, alam ko na sila ay masigasig. Sila ay religyoso. Amen. Now, at dito ang religyosong mga tao, at sabi ni Apostle Paul, ang prayer ko ay sila ay mga ligtas. Sila ay nasa panganib. Baka sila ay religyoso. Kaya ang sabi niya, for I bear them record that they have the seal of God, but not according to knowledge. Hindi tama. Mali yung object ng kanilang pananampalataya. Now, tignan mo in verse 3. For they, being ignorant of God's what? Righteousness. Now, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own. Amen. Sabi niya, and going about to establish their own righteousness. Dito nyo nakikita ngayon yung object. They are what? They are and going about to establish their own righteousness, and they are ignorant of God's righteousness. Now, the right term here is this. Who is the righteousness of God? It never happened. Now, what is the righteousness of God? Whenever you will say, what is the righteousness of God,
are pointing out the law. No, ibaga kung sabihin mo, ano ba yung katwiran ng Diyos? Ang katwiran ng Diyos, pag sinabi mong ano, ay pinapatungkulan mo yung law. At kapag sinabi mong sino, ang katwiran ng Diyos ay ang Kristo. So, whenever a certain person, if he has the righteousness of God in his life, he or she is justified in the sight of God. Ito po isang katotohanan na ang isang mananampalataya, isang tao, i-check na yung object ng kanyang mananampalataya. Okay? Ang katwiran po ng Diyos, God's righteousness, ay wala ng iba kundi ang Kristo Jesus. Ngayon ang mga Israelita, ang alam nilang katwiran ng Diyos ay ang law. Kaya gumagawa sila ng sarili nilang katwiran. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, ang sabi niya, Brethren, my heart's desire and prayer to God is that Israel might be saved. Sabi niya, for I bear them record that they have the seal of God, but not according to my rights. Sila'y zealous. Sila, hindi jealous ha, sila po'y masigasig, sabi niya, na naglilingkod sa Diyos. Subalit sabi niya, hindi tama. Kasi ignorante sila sa katwiran ng Diyos. Natawa kayo kanina. Nakita mo yung mukha mo dito, marumi. At gusto mo rin yan din ang maglilinis ng dumi mo, kaya ikinukuskus mo yung mukha mo dyan. Ganun ang mga sinabi niyang ignoramos sila sa katwiran ng Diyos. Ito isang katotohanan na natago sa karamihan na Pilipino. There are many religious people in this country, religious but lost. They are in danger. Amen. At yun ang isang katotohanan na sinasabi ng passage na walang kaalaman in terms of God's righteousness. Now in verse 4, ang sabi niya, now, in verse 3, for the being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Amen. And verse 4, you will read, ano sabi niya? For Christ is the end of the law. Righteousness to everyone that believeth. Amen. We thank God. We have God's word. Amen. Ito isang bagay na dapat po natin ikagalak. Magsi-17 year na, hindi mo pa alam kung ligtas ka o hindi.